Okay, sumisid tayo sa isang paksang siguradong narinig mo na, lalo na kung pamilyar ka sa Biblia. Yung misteryosong halimaw o yung the beast sa Aklat ng Pahayag. Isang imahe na, alam mo yon, nakakatakot, nakakalito, at pinag-uusapan na for centuries. Halos 2,000 taon na, di ba? Isa sa mga pinaka-iconic na simbolo dyan. Eksakto. At para sa ating pagsisiyasat ngayon, gagamitin natin yung mga material na pinadala mo. Isang napakadetalyadong interpretasyon galing Korea. At ang misyon natin, simple lang, pero malalim. I-unpack natin tong mga simbolo na to. Sino ba talaga itong mga halimaw? Anong papel nila? At paano sila pinag-uugnay-ugnay ng source na ito para makabuo ng isang kwento? So, huminga ka ng malalim kasi medyo masalimot to pero sobrang-sobrang interesante. Talaga, ready na tayo. Sige, simulan na natin. Para hindi tayo maligaw, unahin muna natin yung parang cast of characters inganga. Kasi ang source mo, nagpapakilala ng 3 pangunahing halimaw, tama ba? May isa mula sa dagat, isa mula sa lupa, at isang kulay pula. Oo, tama. At mahalagang tignan sila bilang magkakaibang piyesa sa isang malaking puzzle. Umpisahan natin sa una, yung pinakakilala siguro, ang halimaw mula sa dagat. Ayon sa source, hindi ito literal na hayop na umauhod sa tubig. Simbolo ito para sa isang world-based government. Isang pandaigbigang gobyerno. Oo, parang isang super Rome. At ang ganda ng paglalarawan kasi, parang greatest hits siya ng mga nakaraang imperyo. May bibig daw ng leon na sumisimbolo sa Babylonia. Tapos mga paa ng oso para sa Persya, katawan ng leopardo para sa Gresya. Lahat yan nakapatong sa structure ng ika-4 na halimaw na kumakatawan sa Roma. At ang nagbibigay kapangyarihan daw dito ay ang dragon na si Satanas. Grabe. So parang Voltron ng mga sinuunang imperyo? Pinagsama-sama lahat ng lakas at katangian para makabuo ng isang ultimate superpower. Isang political at military force, kumbaga. Okay, yan ang political side. Paano naman yung pangalawa, yung galing sa lupa? Anong papel niya rito? Kung yung una ay ang lakas o yung braso, itong halimaw mula sa lupa naman yung utak. O mas tamang sabihin, yung propaganda machine. Kinikilala siya ng source bilang ang bulaang propeta. Ang false prophet. Oo. At yung itsura niya mapanling lang eh. May 2 sungay na parang kordero. So parang anghel, parang banal, di ba? Pero yung pananalita niya parang dragon. Doon mo makikita yung daya. Ang misyon niya ay i-hypnotize ang buong mundo para sambahin yung unang halimaw, yung world government. Gagamit siya ng mga himala tulad ng pagpapababa ng apoy mula sa langit para lang makumbinsi ang mga tao. Wow! So may political superpower ka na, tapos may isang master manipulator na kayang gumawa ng mga peking himala, napakatinding 1-2 punch niyan para kontrolin ng lahat. At dito na rin siguro papasok yung sikat na konsepto ng tatak ng halimaw, yung 666. Tama ka dyan. Siya, yung bulaang propeta, ang magpapatupad niyan. Isang sistema kung saan hindi ka makakabili o makakapagbenta. Bali, hindi ka pwedeng mabuhay sa society kung wala kang tatak sa kanang kamay o sa noo. Yan yung ultimate control mechanism nila. Okay, malinaw. May gobyerno, may propagandista. Pero teka, may pangatlo pa. Ang pulang halimaw. Dito ako medyo nalilito. Kung yung halimaw mula sa dagat ay yung world government, ano naman itong pulang halimaw? Parang pareho lang sila. Dito na talaga nagiging komplikado at para sa akin, pinaka-interesante yung paliwanag ng source. Ipinapakilala kasi ang pulang halimaw kasama ng isa pang karakter, yung babaeng bayaran taga Babylonia o yung Whore of Babylon. At ang eksena, nakasakay siya sa pulang halimaw. Yun. So isang babae na tila kumukontrol sa isang halimaw. Eksakto, isang napaka-powerful na imahe. At ayon sa source, ganito yan. Ang pulang halimaw, yun yung mismong katawan ng world-based government, yung political at military structure. Pero yung babaeng nakasakay, kumakatawan siya sa isang religious power, tinatawag itong Babylonian papacy.
At yung pagsakay niya, simbolo yan ng total control niya sa gobyernong to. Siya ang nasa driver's seat. Sandali para ma-absorb natin lahat yan. Kanina, sinabi natin ang halimaw mula sa dagat, yung world government. Ngayon, yung pulang halimaw din, pero may sakay na religious power. Isa lang ba sila? Napakadandang tanong, dahil yan mismo yung susi. Ganito, ang pulang halimaw, yun yung political entity lang, okay? Pero kapag nagsanib puwersa na sila ng babaeng nakasakay, kapag yung gobyerno ay nasa ilalim ng kontrol ng kapangyarihang panrelihiyon, ang buong alyansang yon, yun na ang nagiging halimaw mula sa dagat. Ngayon malinang na. So yung pulang halimaw yung parang high-tech na sasakyan, tapos yung babae, yung henyong driver. At pag magkasama na sila sa kalsada, yung buong package, yun yung halimaw mula sa dagat. Gets ko na. Perpektong analogiya, ganyan-ganyan niya. At itong pinagsamang puwersa na ito, itong alyansa, ay may isa pang pangalan. Sila rin ang tinutukoy bilang ang ikawalong hari. Teka. Hinto muna tayo dyan. Ikawalong hari? Ibig sabihin, may 7 munang nauna. Huwag nating lampasan yan kasi mukhang mahalaga to. Sino itong 7 hari na to? Eksakto, at mahalaga yung pagkakasunod-sunod. Sabi sa interpretasyon, yung 7 ulo ng halimaw ay kumakatawan sa 7 kaharian na sa kasaysayan may isang common denominator. Lahat sila sumakop o nagpahirap sa Israel. At inilista sila. Una, Ehipto. Pangalawa, Assyria. Pangatlo, Babylonia. Pang-4, Persia. Pang-5, Gresya. Pang-6, ang imperyo ng Roma. Okay, so 6 na historical empires na may direct connection sa Israel. Sino o ano yung ikapito? Ang ikapitong hari, ayon sa source, ay yung paparating pa lang na world-beast government. Yung pulang halimaw, bago pa man siya masakyan ng babae. So isang pandaigdigang kapangyarihan na lilitaw sa mga huling araw. Diyan na ngayon papasok yung ikawalong hari. Sinasabi sa Biblia na ang ikawalong hari ay nagmula sa 7. Medyo parang riddle yan. Paano yan ipinapaliwanag ng source mo? Dito talaga napakatalino ng interpretasyon. Hindi raw isang ganap na bagong kaharian ang ikawalong hari. Nagmula siya sa isa sa 7. Sa paliwanag na to, ang ikawalong hari ay yung super papacy. Yung babaeng nakasakay, siya ang kumukontrol sa ikapitong hari, which is yung world-beast government. At yung pagiging mula sa 7 niya ay tumutukoy sa spiritual origin niya. Ang babae ay tinawag na taga-Babylonia. So ang espiritu at sistema niya ay isang pagbuhay muli sa sistema ng sinaunang Babylonia, yung ikatlong hari. So parang hindi siya bagong player, kundi isang remake o reboot ng isang lumang kontrabida. Yung sistema ng Babylonia bumalik sa modernong anyo at ngayon siya na ang nagpapatakbo sa pinakabagong imperyo. Wow! Ganyan-ganyan nga. Kaya tumutugma ito sa isa pang misteryosong deskripsyon ng halimaw na siya ay dati ng umiral, ngunit wala sa kasalukuyan at muling lilitaw mula sa kailaliman. Yung dati ng umiral, yun yung sinaunang Babylonia. Grabe! Ang galing na pakakadugtong-dugtong. Okay, so kompleto na ang cast natin at naintindihan na natin yung relasyon nila. May world government na kinukontrol ng isang religious power at ang alyansa nila ay ang ikawalong hari. At may propaganda minister din sila, yung bulaang propeta. Ngayon, ang malaking tanong, paano sila gagalaw? Anong timeline ng endgame na to? Yung timeline, tinatawag sa source na huling 1 linggo. Hango yan sa propesiya ni Daniel, isang 7 taon na peryodo, at hinati ito sa 2 magkasinlaking bahagi, 3.5 taon o 42 buwan bawat isa. Okay, sige. Unang 42 buwan, anong mangyayari? Sa unang kalahati ng linggo, ang ikawalong hari, yung alyansa, ang maghahari sa mundo. Ito yung golden age nila. Sa loob ng 42 buwan na yan, yung bulaang propeta, sobrang abala. Uudyukan niya ang lahat na sambahin yung halimaw, i-enforce niya yung tatak, at sabi sa source, sino mang tatanggi, hanapin at papatayin. Ito raw yung panahon ng matinding pag-uusig sa mga banal. Isang panahon ng paghahari na may kasamang matinding pag-uusig, 3.5 taon.
Ang tagal din nun. Paano nagtatapos yung dominasyon na to? Ano ang nagtitrigger ng pagbabago? Ang trigger, ayon sa source, ay isang bagay na hindi nila kontrolado, ang pagbuhos ng 7 salot sa langit. Pagkatapos ng 42 buwan, magsisimula itong mangyari at wawasakin ito ang mundo. Kalikasan, ekonomiya, mga tao, lahat. Anong klase ng mga salot to? Hindi naman siguro literal na mga palaka, di ba? Mukhang hindi. Mas tinitingnan ito bilang malawakang kalamidad. Isipin mo pagbagsak ng ekonomiya, mga sakit na walang lunas, matinding polusyon. Ang punto ay lahat ng ipinangako ng ikawalong hari, kapayapaan, kasaganaan, magiging isang malaking kasinungalingan. Impyerno sa lupa ang resulta. At dito magigising yung political side ng alyansa. Dito napapasok yung pagtataksil. Oo, magigising ang World Beasts Government at yung 10 kaalyado nitong hari. Maiisip nila, teka, niloko lang tayo ng relihiyong ito. Sunod natin sila, pero anong napala natin? Pagkakawasak. At yung paghanga nila sa babae, magiging matinding galit. Wow! So sila mismo ang maglalaban-laban sa huli. Sisisihin ng gobyerno yung religious power. Anong gagawin nila? Sila mismo ang wawasak sa dati nilang amo. Sabi sa teksto, yung pulang halimaw at 10 hari ay huhubaran, kakainin ng kanyang laman at susunugin siya sa apoy. Grabe ang isang brutal na paglalarawan ng total annihilation. Wawasakin nila yung buong sistema ng kapapahangan Babiloniko. At sa puntong yon, tapos na ang alyansa. So, ang matitira na lang ay yung purong politikal na kapangyarihan, yung pulang halimaw. Eksakto, malaya na siya at solong nagahari. Grabe ang turn of events. So, matapos nilang wasakin ang kanilang dating kasapakat, ano na ang susunod na hakbang ng pulang halimaw at ng bulaang propeta? Sila na lang ang natitira sa Team Halimaw. Yan na yung huling akto. Matapos wasakin yung babae, yung natitirang puwersa ng pulang halimaw at ng bulaang propeta, magtitipon sila ng mga hukbo sa isang lugar, yung Armageddon. Ang layunin nila, isang huling desperadong laban kay Jesus na bababa mula sa langit. Yun na yung final showdown. At alam na natin siguro kung anong kahihinatnan yan. Ayon sa source, hindi na siya matatawag na laban Mabilis lang. Yung halimaw at yung bulaang propeta, mahuhuli sila at itatapon ng buhay sa lawa ng apoy at doon nagtatapos ang kwento nila. Mula sa pagkilala sa 3 halimaw, sa pag-intindi sa relasyon nila, sa pagbuo ng ikawalong hari, hanggang sa timeline ng pag-akyat nila sa kapangyarihan at sa marahas nilang pagbagsak. Grabe! Talagang isang napakadetalyado at magkakaugnay na interpretasyon ang inilahad sa atin. Ginawa nitong isang coherent politico-religious thriller yung tila magugulong simbolo. Oo. At ang pinakamahalagang ipinapakita nito ay kung paano pwedeng basahin ang aklat ng pahayag. Hindi bilang kwento ng literal na monsters, kundi bilang alegorya ng mga sistema ng kapangyarihan, politika, relihiyon, propaganda, mga puwersang humuhubog sa mundo natin. Binibigyan nito ng istruktura at isang posibleng roadmap ang mga propesiya, di ba? Isang napakalalim na paglalakbay. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig, iiwan namin ang tanong na ito. Kung ang mga halimaw na ito ay talagang simbolo para sa mga istruktura ng kapangyarihan, pampolitika, panrelihiyon, ekonomiya, paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga alyansa ng kapangyarihan na nababasa mo sa balita araw-araw?